Kasi doon namatay yung asawa ko eh. Namatay ang mama at papa ko, ano siya, 2004. Pagka 2014 ay 12, namatay na naman yung, 2003, namatay yung pinatay nila. Pinatay sa NP ang kapatid ko. Pagka 2004, namatay ang mama at papa ko. Pagka 2007 ay pagka 2012, April 14, namatay na naman yung asawa ko. So, kumbaga, maraming mga ma-experience ko, naranasan ko na mga medyo mabigat sa dibdib. Hindi, ikwento nga natin yon kasi ito ay ang bigat pakinggan, ang bigat. Alam ko napakabigat mo i-share ito eh. Pero ito kasi yung kahapon nga, nung ipakita ko yung interview sa kapatid mo, na nagawa namin 2009, patay na pala pero hindi namatay sa bala. Bigla kang lumuha eh. Ay, yun na nga. Kahapon, namatay yung dati mong kasama, si Katado. Yan, namatay naman sa enkwentro. At binisita natin sa punerarya. Pero ang dami mong dinaanan. Magpa-fast forward nga tayo sa 2012 kasi dito rin namatay yung asawa. Pero ikwento mo nga yung mabibigat na ano. At gaano kabibigat para sa isang babae. Ang nanay, di ba, ng anak ka. Nandyan lahat eh. Yung mga mabibigat nga para sa isang katulad mo. Kung sa akin, sir, medyo, kumbaga, sabi ko naranasan ko ng mga ganun. Lahat yun mabigat. Pagkamatay ng mama at papa ko, wala ako doon. Pagkamatay ng kapatid ko, pinatay nila, wala ako doon. Hindi ko nakikita. Lahat hindi ko nakikita. Yung pagkamatay ng asawa ko, sir, hindi ko siya nakita. Sige, tuloy lang. Hindi ko sila nakikita lahat. Yung pati pagkamatay ng asawa mo? Hindi ko nakita, sir. Nakita ko lang siya sa video. Nakita ko lang siya sa video na namatay. Ganito ang nangyari. Doon ako sa unit ko noon, na last na doon ako sa Kumpak. RSDG Kumpak. Doon na kami na-assign. Kasi noon, unit ko, ang daming, siguro hindi ko na kailangan na ba't isabi yung lahat ng mga unit na nadaanan ko, marami. Babalikan natin mamaya. Pero ito muna yung sa... Yung sa unit ko na doon na namatay yung asawa ko, doon kami sa unit ng RSDG Kumpak. So, yung pagkamatay niya, yun ang inutusan sila na tatlo sila. Siya ay platoon leader siya, at saka yung isa vice platoon leader niya. Nakasama sila, at saka yung isa squad leader niya. So, inutusan sila na na misyonan nila yung SK, sabi SK, silot kamatayon doon sa Abanglasan. Silot kamatayon. Silot kamatayan. Ganun talagang patayin. Patayin parang talaga. Sparrow talaga. Patayin sila. So ngayon, punta sila doon sa Kabanglasan. Inanuhan nila yung hati-hati. Nag-atong sila sa yung Dilamansi. Dilamansi family ba? Yun ang dating namin.
Mm-mm. So, ngayon, yung Melody de la Manse na sinumbong sa mga masa noon, sinumbong sa amin, yun ang nabuo na gawin ng desisyon na silot, kamatayan. So, yun ang nangyari. Sila ang inutusan, puntahan nila doon sa Kabanglasan hanggang sa makuha nila. Sila yung tatlo ang nagkasama, parang patayin yung tao. Ngayon, pagka nakuha na nila yung tao, yung si Melody, na yung mga masa, sabi ng mga masa, ano daw, kung papayag sila, tapos makuha na nila si Melody, mag-ano daw sila, mag-ihaw daw sila ng mga ganun ba, magpasalamat. So, pagka namatay na, sinabihan sila ni Akamido, yung asawa ko. Akamido, sinabihan na, kami ang bahala sa inyo magtago. Pero sinabi ng asawa ko, huwag kayong makialam sa trabaho namin. Doon lang kayo, kami nang bahala. E di ngayon, hindi sila tumago. Katapos nilang natirahan yung tao, may nakarinig na mga pulis doon sa unahan, sa nila, target. Pagputukan dito, nag-resback yung mga pulis. Pinunta nila yung lugar na doon na rinig nila yung buto. So, pumunta sila doon, pagpunta nila doon, nagka-enkwentro na naman. Yung pulis at saka sila. So, doon sila naka-maneuver sa basakan. Doon sila, parang hanap sila na saan sila tatago. Saan sila makatago. So, doon sila nakadaan sa basakan. Palagi na silang tinitira sa pulis kasi naman sila. So, pumunta sila doon sa may kunting area na may lati. Sabi namin lati, yung may mga ganun, mga punong kahoy. Doon sila tatago. So, pagtago nila doon, na-corner sila doon, sir, sa mga sundalo at pulis na yun. Nagkatulungan na ang pulis at saka yung sundalo. So, doon sila nadali, doon na sila nakuha na nakapinusilay pa sila doon hanggang sa unang namatay, yung asawa ko na sugat dito. Di pa. Yung vice CEO niya, yun ang una namatay. So, pagkamatay yung vice CEO niya, nasugat yung vice CEO niya, kasi ang dala nila noon, yung dala nila na armas, ang asawa ko, si Mido, nakadala ng 9mm. Tapos AK. Baril ko yun. Issue ko yun. Yung baril na dinala niya na AK. Lahat niya dinala yung 4 na magasin ko at saka yung AK. Yun ang dinala nila kasi folding man yun. Pag ginanon mo doon, dalhin mo doon siya, pwede mong jaketan, magsuot ka ng jacket, so hindi na makita. Pwede namang maglakad-lakad ka na meron kang dala. Yun. So, pagka tapos, sila, namatay na yung kasama niya, siya na naman ang humawak sa baril na AK. Kasi hindi siya yan ang nagdala. Yung kasama niya, yung vice, nagdala sa AK. Tapos ang sa kanya, 9mm lang. Siya, lumaban pa siya. Laban siya kasi patay na yung kasama niya eh. Gusto niyang ubusin yung bala na iki bago siya umalis. Pag malapit na niyang maubos ang pagkaubos niya sa bala ng AK at saka yung 9mm niya, sir, yun na yung na siya. Natumba na siya. Kasi dito siya nasugat sa dibdib niya. Dito siya nasugat sa dibdib niya hanggang sa wala na. Nakatawag pa siya sa unit namin. Nakatawag pa siya sa amin. Yung CEO namin na doon sa compact, tumawag pa siya. Bro, napalaban kami dito, na corner kami dito. Ano kaya ang gagawin namin na makalabas kami dito? Sabi niya. Tumawag pa siya sa cellphone. Rinig na rinig pa namin ang putukan. Andun sila. Rinig na rinig mo rin ang boses na asawa mo. Anong nararamdaman mo ng mga panahon na yun na alam mong wala na corner na yung asawa mo?
ano yun, kinabahan na, masyadong kaba na yung naisip ko ba. Ay, sana siya gusto ko sana, Lord, sana hindi masugat, makaalis pa sila doon. Ganun ba? Hindi ganun nang mangyari sa, masamang mangyari sa kanila. Sabi ko doon sa kuman namin ba, naiwan doon na si Mark. Sabi ko, paano natin sila matulungan? Malayo pa man sila. Doon lang kami sa Saldab eh. Dito kami sa Saldab. Napakalayo. Tapos Kabanglasan lang. Sabi niya, wala tayong magawa. Pero, kung may coordination sana sila, may isang unit na doon sa malapit sa kanila. Pero wala man silang coordinate, di sila matulungan. Solo nila yung putukan doon kasi hindi man makarescue yung malapit. Wala kaming magawa. Andito lang kami sa malayo naman. So sabi niya, dito na kami na, pag kinuha naman ng CEO ko ang cellphone na palagi kaming nagkausap, kinuha naman yung cellphone ko, sabi niya, ako na ang mag-contact, huwag mo na i-contact dyan, ako na, ang bahala. Sabi niya, tumawag pa siya na, Natawagan, nakausap mo pa? Nakausap ko siya, last niya sinabi sa akin, na na kami, may na corner na kami. Sabi niya, naputukan na kami dito. Yun lang. Sinabi niya. Tapos, tumawag siya doon sa vice CEO niya na natira sa unit, na yun ang naiwan sa unit na nagdala sa amin. Tumawag siya doon, sabi niya, kami dito? Medyo masyadong apiki, masyadong daw sila, masyadong sigpit na yung nila, tinabuan nila. Baka hindi sila makalabas. Sabi niya. Yun ang last na sinabi niya. Ako, kinabahan na naman ako. Sabi ko, sana hindi yun ang nangyari sa kanila. Wala na. Alas 12 na, malapit, alas 8 silang alas 7 silang nagbarilan. Alas 7, alas 8. Matagal silang nagka-pinusilay, magka-barilan. So, pagka alas 12, may balita ng lumabas. May balita na sabi, may barilan sa NP doon sa Kabanglasan, ganun. Na may namatay na si ganun. Hindi pa namin alam kung sino. May pat, may tato sa niya, ganun. Tapos, malaki daw. Tapos, siya, puti daw na tao. Kinabahan na naman ako, sabi ko, walang iba. Siya talaga. Pagka mga alas 2 ng hapon, tinawag ako kasi final na siya talaga. Dalawa sila ang namatay. Ang isa takbo. Hindi namatay. So, pagka mga alas 2 ng hapon, tinawag ako sa mga kakolektiba niya na andun sa Kuman. Silang, pwede bang, kung mga pangalan? Okay lang naman. Kumbaga, silang Kauris, silang Muling, silang... Nakakolektiba niya. So, mataas talaga ang asawa mo. Silang Buloy, silang Nanol, Mingay, Diol, ganun ba? Tapos silang yung na-preso na si Lorna Micabalo, andun sila. Tapos yun, doon lahat yung mga andun sa mataas na posisyon. So, tinawag ako nila. Sinabihan ako nila na ihanda mo yung sarili mo kasi kailangan mong tanggapin kung ano ang nangyari. Sabi nila sa asawa mo, ganun. Sabi ko, wag na. Na ako ba? Alam mo na. Alam ko na. Sabi ko,
wag na, alam ko naman yun. Ano, sabay akong umiyak. Sabi ko, wag na. Kasi, sana hindi siyang inutusan na maggawa ng ganun. Sabi ko, hindi sana siyang inutusan na maglabas. Kasi, bakit hindi nyo balance yung mga, ng mga tao na pinalabas nyo? Sabi ko, CO, by CO, squad leader, dapat hindi sila yun ang nagkasama. Dapat may naka-PI sa kanila. May sa kanila na pwedeng magsabi na huwag niyong ituloy o dapat planuhin na maayos. Ganun sabi ko. May maka-PI sa kanila. May makapag-suggest na ganitong gawin natin. Wala naman. Tatlong tao, pareho silang mga iniisip. Gira lang talaga. Gira lang talagang focus. Gira lang ang focus sa iniisip nila. So, ganun ang mangyari kung puro galit at saka yung tapang mo ang Tapang lang, gamitin mo. So, lahat sila mga tapang. Sabi ko, wag na. Kung nangyari naman yun na yun. Wala na tayong magawa, sabi ko. Pero sana hindi yun ang ginawa. Na sila ang pinagsasama. Puro matatapang. Squad leader, matapang. Vice platoon leader, yung isama niya, vice platoon leader, matapang din. Siya na naman ang pinakamatapang. Sinong mag-PPI sa kanila? Sinong mag-control sa kanila? Para hindi lahat tapang ang gagamitin. Wala naman. Sabi ko. Yun ang sabi ko. Ako yun, sir. Pag may ko noon, problema ako na masyadong mabigat. Lang ako ba? Yung ko lang ang sarili ko. Ipatigas ko yung katawan ko para hindi ako masyadong Yun lang ang ginawa ko. Yun, napag-isipan ko pag namatay na siya. Hanggang saan ako doon makipagsama sa kabila. Wala na siya. Sinabi niya na pagkat April 14 babalik siya sa amin doon sa kampo namin. Sabi niya kasi babalik talaga siya. Pag nalaman ko na ganun, 3 araw, hindi ko yung sarili ko ba. Hindi ako kumakain, nagkapilang ako. Ganun. Pagka 3 araw, sumama talaga ako sa magkuha ng supply. Kahit nabigat ang isip ko. Sumama ako doon kasi sabi ko, baka andun lang sila. Kasi hindi ko man nakita ang patayng... Hindi mo na siya nakita ulit? Hindi ko man nakita ang bangkay. Yun, sabi ko, sinama ako nila, sir. Pagsama ko doon kami dadaan sa, kasi yung kukunin namin na supply doon, talaga kami dadaan sa daanan na pagpasok namin doon sa kampo namin. Doon. Tapos, sabi niya, Kas, doon lang sila doon sila maghatid ng supply. Baka doon sila. Sabi ko, ganun pa rin, talaga. Hindi mo pa rin, parang hindi mo pa rin matanggap. Hindi ko matanggap, sir. Kasi hindi ko mga nakita. Sabi ko, sama ako doon sa pagkuha ng supply. Kasi baka doon lang sila. Gusto ko lang makita. Sabi nila, sige, sama ka doon. Sama ako doon. Wala. Hanap ko doon sa mga, alam ko na doon ilagay ang supply. Hanap ko doon, malapit lang. Wala talaga. Sabi nila, balik na tayo sa poste. O sige, balik na tayo. Ako ang sabi nila, di ka na magdala ng pagsamahan ko, di ka na magdala ng mabigat na mga dadalhin natin. Wag na lang, balik tayo doon. Yung nagdala ako ng bandoler. Ako ang nagdala sa bandoler, tapos pusel, isang baril na dala ko. Hanggang sa pag galing namin doon sa kinuhaan namin ng supply, daan kami sa Sapa, doon kami nagdaan sa mga dinaanan namin dati, nagkasama kami. Alala ko talaga yung namin doon ba.
Doon kami naghinto, iyak na naman ako. Palagi kong naisip yung mga pagsama namin ba. Mm. Hanggang sa nakarating kami doon sa poste. Di, pag-uwiin namin doon sa poste, kahit sabihan ako nila na pagkagabi, palagi akong nakapaano doon sa malaking flashlight eh. Hindi ko gustong walang ilaw. Palagi ako doon open ng flashlight. Sabi nila, Nick, wag kang sa flashlight. Di mo dapat yung flashlight kasi malayo yung abot niya. Baka maanahan tayo. Sabi nila. Sabot ko sa kanila. Sabi ko, ano bang lumabas ng baril, ano bang lumabas sa baril niyo? Tubig o malinis? Sabi ko, tubig o bala? Masyado kayong takot sa sundalo. Sabi ko, masyado kayong takot sa sundalo. Sabi ko, ako hindi man ako takot. Sabi ko, mamatay. Lahat tayo mamatay yun tayo. Sabi ko, magpaano na ako ba? Magpapansin ako. Sabi ko, lahat tayo dumaan sa pagkamatay. Sabi ko, lahat tayo dadaan doon. Sabi ko, ngayon sabi ko, kung may mga kaaway o sundalo, sabi ko na makarating dito kasi nakita yung ilaw. Sabi ko, ano natin? Makipagbarilan tayo. Wala mang ibang lalabas sa baril natin. Bahala man. Sabi ko, bahala. Kasi noon yun, sir, unang gabi unang gabi ng pagkamatay niya, malapit akong napikon pasyado akong na-depress. Hindi man nila kinuha yung baril ko. Hindi kinuha. Malapit ka na. Talagang Sana ako, sarili ko. Buti na lang, yung pag nakaisip ka na ganun, kinuha ko yung baril ko. Ganun. Sabi ni Minggay, yung kasama ko na mataas na level sa position doon sa region siya. Yun man ang nagano sa akin, nag-agap, nakipag-ano sa akin, kwentuhan pag nagproblema ako. Sabi niya, dito tayo matutulog, kasama tayo. Tapos sabi niya, huwag kang mag-isip ng mga kailangan mag-isipin mo na may mga anak ka, ganun. Sabi niya. So, pagkagabi, ikadalawang gabi, napag-isipan ko ba, wala naman talaga akong magawa. Wala nang asawa ko, wala nang mama at papa ko. Ako na lang mag-isa dito. Ganun. Wala na akong masabihan ba sa mga problema ko kasi wala na siya. Siguro, pwede naman sigurong ganito ang gawin ko. Kinuha ko yung baril ko. May load talaga. Kasi hindi man ako magbuwala ng load. May load talaga yung baril ko. Pagkuha ko, ganun ko sa baril, yung naramdaman ko ba na ginanon yung pinalo yung dito ko, kamay ko, kasi pinalo ba, nabitawan ko yung baril. Masyadong masakit yung naramdaman ko dito nabitawan ko yung baril, pero nakahiga ako sa duyan. Ganun, nabitawan ko. Naisip yung naisip ko yung mga anak ko ba. Kasi ilan na anak niyo ron? Apo. Na kanino yung mga anak niyo? Mga masa. Doon sa masa iwan. Sabi ko, mga anak ko, paano ng mga anak ko ba? Pag ko yung mga anak, sabay, baka ko dito ba, naramdaman ko na pinalo yung siko. Bitawan ko. Pagka nabitawan ko, sabi sama doon, ano yun? Sabi niya, ano yun, ng baril?
Sabi niya, ano bang nangyari? Sabi, wala ma'am. Wala nang. Ano lang, linipat ko lang Mm. Lipat ko lang yung baril na pinapalapit ko dito sa katawan ko. Baka maiwan ko kung may mga emergency. Mm. Pinapalapit ko lang sa paano ko. Pero wala na, sir. Yung buong-buo na yung plano ko na na ako. Ganon. Yung sabi ko na nakaanghel lang na akin, pag nakaano doon sa isip ko ng mga anak ko, sabay yung pinalo. Mm. Naramdam ko na pinalo yung kamay ko. Bitawan ko. Hindi ko na pag-isipan na, sayang yung buhay ko. Wala na. Mm. Yun na yun. So pagka ganun ang nangyari, wala na. Hindi na ako kakain. Kapi lang ako. 1 linggo. 2 linggo. Kain naman ako. 1 tsara lang. Mm. Kapi na naman. Tubig lang naman. Ganun. Hanggang sa nakaisip ako na mas mabuti na lang kung babalik ako sa mga anak ko. Baka yung buhay ko ngayon na natira. Mm. Ganun ba? So, paano mo? Oo. Sige nga. Parang taon na ibinigay sa akin ng Panginoon. Baka magawa ko pa yung gusto kong gawin sa mga bata ko na, mga anak ko na magandang mangyari sa buhay nila. Yun na yun. Kasi hindi ko naman napag-isipan, mga anak ko, gusto kong, wala na talaga. Nablangko ka na. Blanco na ako. So, pagka, yun. Pero, kahit ganun, sir, dumaan sa isip ko na ganun ang nangyari sa buhay ko. Napag-isipan ko pa rin na, siguro, baka kaya kong lagpasin yung hanggang sa 1 taon lang. Mm. Hanggang sa 1 taon lang na pag-isipan ko kung kaya ko pa bang tagal pa doon sa unit, doon sa NPA. Mm. Di man, sir. Palagi namang balik-balik sa isip ko na ganun, mga anak ko, ganun, kung mawala na ako doon, halimbawa, mamatay na ako doon, mga anak ko, hindi sila naisa sa isang tao na nag-alaga sa kanila. Iba-iba silang. Iba-iba. Ganun sa inyo. Yung 4 na anak mo, iba-ibang masang Yung 2 magkasama. Mm. Yung isa sa isang doon sa pamilya niya. Yung isa, yung pinaka-panganay ko, namatay man yun. So, 5 sana ang anak ko. Pero hindi na nakapagdidi yung panganay ko. So, ang pang-4 na ngayon, yun ang naalagaan ko na, hindi na sa kanya. Pagbaba ko na. Pero hiwalay na naman kami. So, yun ang 3 na napag-isipan ko kung doon pa ako mamatay, matagal pa ako doon, tapos baka doon lang ako mamatay, paano ko silang maisa? Paano silang magkakilala? Hindi sila makakilala. O kung yung tatlong anak mo, hindi magkakilala. Hindi sila. Kasi iba-iba. Agusan Norte, Agusan Sur. Malayo ang nag-alaga. O di, sabi ko, siguro, ganito na lang. Balik na lang ako doon sa mga anak ko. Pero hindi yan simple. Na nakapag-desisyon ako noon. Matagal na yan naisipan ko, sir, pero pinakamabigat na nakapa-push na makaplano ako noon. Plano ko na magbaba na ako na yung pagkamatay ng asawa ko. Yung sabi ko, pag namatay ako dito, wala na talagang mga anak ko. Kahit yung mga pamilya nila, di na nila kilala kasi doon sila sa ibang tao. Okay lang yung doon na iwan, doon na yun ang nag-alaga ang mga parintin niya, mga pamilya niya, kapamilyaran niya. Yung hindi, doon sa ibang tao, wala naman, hindi naman sila makakilala. Grabe, no? Hindi sila makakilala kasi may nangyari dati, 3 taon bago ko, hindi ko makontak yung mga anak mo. Mga anak ko. Okay lang sa'yo yun? Problematic man ako, sir. Man ako, sir. Magka-emotional ako doon, pero masyadong mas malaki man ang tiwala ko na ng serbisyo ko may katotohanan.
sa pangarap para sa mga bata. Ganon. Patay na yung, ano mo nun ha? Patay na yung mother, father mo, pinatay nila yung iyong kapatid na bagong panganak. Pero naniwala ka pa rin. Naniwala pa rin. Naniwala pa rin. Yun lang na wala yung tiwala ko pag namatay na yung asawa ko na medyo ano na ako kung baga ina-obserbahan ako nila. Dahil, Kung gaano ba ako ka-aktibo na wala na yung asawa ko. Doon na yun. Doon na nangyari na medyo kung baga may mga plano ako dati, ngayon nakapokus na ako na buti na lang bumalik ako sa mga bata, mga anak. yun ang isa na namang episode ni Corporal Takin.